Nasa yun yun. Isang covering o sa isang spiritual na pananaw. Ito po ay mamumuna sa buong daigdig. Ngayon dito po sa ating nasa ating mahiwagang wala. Mahiwagang na. Wala. Okay, meron po ditong iron curtain. Meron bang iron curtain? Bakal na kortina? Meron namang bamboo curtain. Meron bang bamboo nagagawa itong kortina? Meron pong purple curtain. Tatlo po yan. Ano po ang kaugnayan nito sa buong daigdig na tinukoy na tatlong uri ng kortina? Ulitin ko, meron pong kortina na bakal. Ano po ito? Saan ito sinisimbolo? Meron namang kawayan na kortina. Ano ang sinisimbolo nito? At meron purple. Ano po yung purple? Violet na kortina. Ano ang sinisignify nito? Now, sabi po ng Bible sa Matthew 24, verse 2 to 8, bago natin talakayin yung kortina. And Jesus said unto them, see you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Nakikita niyo ba niya, sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, walang isang bato na maiiwan na hindi babagsak. So, pinaprophesy po dito ni Lord ang mangyayari sa buong daigdig. At mamaya, ano ang kaugnayan nitong tatlong kortina sa mangyayari sa buong daigdig? Dahil hindi po pwedeng hindi mangyari ito kasi si Lord po ang nagsasalita dito na sa darating na araw, lahat ng bato, mga building, guguho yan. Nagpapasimula na. Ang dami ng building ang bumagsak sa Iran, sa Israel, sa... Ang dami na. Hindi malayong mangyari na pati itong Pilipinas, pasukin ito. Amen. Kaya nga tayo, lagi tayo pinaghahanda na Lord, na anumang oras mangyari ito, please nakarinig ka. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So dalawa po itong tanong dito ng mga alagad. Sabi niya, habang siya nakaupo sa bungkong ng Olibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya. Okay? Sinabi, sabihin mo sa amin, kailan magaganap ang mga bagay nito? At ano ang mga tanda ng iyong pagbabalik? At ang katapusan ng mundo. So, ang mundo po matatapos ito. Sa tayo, umayaw man tayo, wala tayong magagawa. Si Lord ang may sabi nito, na ang mundo ay matatapos. Okay. Pero ang tanong dito, kailan ang iyong pagdating? At kailan matatapos ang mundo? At alam natin, yung coming ni Lord, alam na natin yun. Pero, spiritual coming, si Lord na nasa tao. Spiritual ending, ako po, nag-end of the world na ako. Kayo, nag-end of the world na ba kayo? Kasi ako, nag-end of the world na eh. Yung mga bagay na pansamlibutan ko doon, tinapos ko yun. Pero merong end of the world, naturally. Okay, sabi rito. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. So,
Yung tanong ng mga alagad, kailan ka babalik at kailan matatapos ang mundo? Ang sagot ni Lord, sabi niya, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na walang sino mang makadaya sa inyo. So, ito ang agi. Pinaghahanda tayo ni Lord at pinag-iingat na baka tayo madaya. Paano wala ang pagdaraya? Yung ikaw ay bumagsak sa pananampalataya. Yan po ang ingatan natin. Na baka dumating ang araw, madaya ka. So sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya. Sabi niya, bakit? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami ang mga ngaral na magsasabing, ako ang Kristo, at marami silang madadaya. Mga ngaral. Halimbawa, pag sinabi mong ikaw si Kristo, katulad halimbawa ng isang mga ngaral sa Mindanao, sabi niya, ako may-ari ng lahat ng kaluluwa. Para mo na rin sinabi ikaw Diyos kasi doon sa Ezekiel chapter 18, verse 4, sabi ng Diyos doon, ako ang may-ari ng mga kaluluwa. So itong taong ito, sinasabi niya na siya ang may-ari ng lahat ng kaluluwa. So makikita niyo ang deception at marami itong nadaya na tao. Okay, at hindi lamang po yung nasa Mindanao, ang dami pong sa Pilipinas na mga nangangaral ng hindi naman tamang aral. Verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Tapos sabi niya, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. Sabi niya, see that ye be not troubled. Huwag kayong maglumihanan. Sapagkat ang lahat ng bagay nito ay dapat mangyari, pero hindi pa ito ang katapusan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng gera. Ang tanong, wala bang gera? Meron wala? Ayan. Ang dami ng digmaan ngayon. At gumagapang na. Hindi ko sinasabi kung kailan, pero hindi kaya tayo madamay dito. Kasi tayo po, ang pinili ng ating bansa, nakakampi, Amerika. Yung po China katabi natin, kalaban yan. At may mga armas dito ng Amerika, bubumbahin ng China yan. At mamaya makikita natin dito, anong kaugnayan nitong China sa buong pandaigdigan. Sabi rito, and ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation. Laban-laban na ang bansa. Okay? And kingdom against kingdom. And there shall be famine. Sa nangyayari itong gulo na ito, pataas ng pataas ang bilihin. Kaya mo pa ba ang halaga ng bigas 5,000 kilo? Palagay nga. Baka higit pa yan ang halaga ng bigas sa panahon ng yan. Saan ka kukuha ng bumili? Diba? Kaya ang buong daigdig gutom. Pero ang Kristiyano totoo, hindi yan nagugutom. Meron tayong mga uwak. At merong widow woman na gagamitin si Lord. Amen. Sabi niya, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences, mga salot, and earthquake. Wala bang earthquake? Halos, alam niyo ng bata ko, ang earthquake, makakabalita ka 10 taon.
years. Natatagagi, magbukas kayo ng ano. Maya-maya. Kasi sinabi ni Lord, magkakaroon ng mga lindol sa buong daigdig. In diverse places, sabi sa iba't ibang dako. All these are the beginning of sorrows. Ito ang pasimula ng kapighatian. Amen. Pero ulitin ko, ang totoong Kristiyano hindi po dadaan dyan. Amen. Mayroon siyang Kristo na aala-aala sa kanya. Amen. Amen. Okay. Tatalakayin na natin ngayon itong tatlong kortina. Ano ba ang sinisimbolo nitong tatlong kortina? Number one, ito pong iron curtain. Sino yung iron? Nakita nyo na yung mukha niya? Si Putinti. Iron curtain is Russia. Ano po ang simbolo ng iron? Matigas. So, hindi po yan susuko. Na Russia. Kasi bakal po yan. Malakas na matatag, matibay, na klaseng bansa. Hindi pa po yan talaga nagbibitaw ng mga armas. Pag nagbitaw na yan ng mga nuclear niyan, ang dami pong mapipinsalang bansa. So, ang Russia, pero alam niyo ba ang Russia ay hindi po ito pinipigilan ng Diyos. Manapa, instrumento po yan ng Diyos para babagsakin ang Vatican. Amen. Okay. So yan po ang Iron Curtain, Russia. Ay yung bamboo curtain, Pastor. Bamboo curtain. Yan. China. Hello. Alam niyo ba ang bamboo? Sabi po dito sa aking note. A giant woody grass. Kabilang pala ito sa damo na kawayan. Now, noong kami po ay humayo ni Brother Fernando sa Baguio. Baguio noon. Yung dinadaanan namin, puro kawayan na nakahapay sa daan. Kaya, iaangat mo yung kawayan. So ano ibig sabihin? Ang kawayan po, pag may bagyo, yuyuko lang yan. Pero matibay po yan. At ang kawayan, pag ito'y binagyo, maaaring makita po, parang siyang, pero lalo po itong sasangat. Lalo itong dadami. Kaya ang China, the biggest population sa buong mundo. So hindi po madaling kalaman yan. Akala natin, kaya nga yung ating bansa, hindi po nag-iisip. Baka akala nila, ang China, mahinang klase yan. Yan po ang tinatawag na sleeping giant, ang China. Hindi po madaling kalaman yan. Ang ating bansa, nag-desisyon. Kaya na, paano kakayanin yan? Ang daming armas yan. Ang barko niya may sandaan. Ang aeroplano niya, ang dami. At kakamping niya ng Russia. Paano ko tatamunin? Kaya nga si Duterte, mautak yung, hindi niya inaano yung China. Kasi alam ni Duterte ang person niya. At yan ang pinakamaraming tao sa buong mundo. So yan po ang bamboo. Pag pinagyo mo ang kawayan, yuyuko lang yan. Pero tatayo mo yan. So bakit nila tatalunin yan? At pinabi sa ito ng propeta, isa yan sa matinding kalaban sa buong daigdig. Korea, South Korea, kakampi yun. Iran, ang lalakas kong bansa na mga yan. Maraming kakampi itong China. Hindi niya tatalunin yan. Ang prophecy ng propeta, ang Amerika babagsak po yan. O na, pagdating sa ekonomiya, bagsak na po ang Amerika. Amen. Okay, so yan po ang
Bangko, China. Mukha ni Putin, no? Kaya ni Kim Jinping. Purple. Ano naman ito? Saan naman sumisimbolo ang purple curtain? Yan. Sino ba nandiyan sa mukha? Ayan. Papa Picolino. Okay. Bakit purple? Alam niyo po ba itong purple? Kung babasahin niyo po yung Lazarus and the Rich Man, ang suot po doon ng mayaman, purple. So, ibig sabihin, ang salitang purple, isinusuot po ito ng mga matataas na tao, mayaman. May katungkulan sa kanilang simbahan o bansa. At ito pong purple na ito rin kapag merong pag-uusap sa korte, ang Supreme Court, purple po ang suot nila. Ay mga judges. So, sumisimbolo ito sa isang mataas na tao. At ito pong taong ito, sabi po ng propeta, iyan ang maghahari sa buong daigdig. Wala tayong magagawa. Propeta namin sabi. Hindi si Putin, hindi si China. Kasi itong dalawang ito, sa una, magpapailalim pa yan sa Katoliko. Mamaya, doon natin. Ito po sa conference, 1960. Sabi po ng propeta, I predict 3 curtains in the name of the Lord. There's one called the Iron Curtain, which will be Russia. What's right, China? So binanggit niya China. That will be the bamboo curtain. They are horrible. Ang China po, sabi ng propeta, nakakakilabot. So, hindi po madaling kalaban yan. Amen. Nandiyan katabi lang natin ang China. Pakawalan tayo dito ng 2 upo. Ano ang mangyari sa Pilipinas? Ay napakalakas po ng armas ngayon yan. Kasi mayaman po ang China. So yan. They are horrible. But what's the purple curtain that's rising in the United States and over the world? Kasi inanda po ito ng Amerika. Kailan? Noong panahon po na ang presidente sa Amerika ay Katoliko, si Kennedy. Doon nagpasimula ang Katoliko sa Amerika. Hanggang sa, sabi ng propeta, hindi ako may sabi yan, kwentahin nyo nga ang nakuhang gold ng Vatican sa panahon ni Kennedy. Sa kaba ng Amerika. Bagong na tren. Gold. Kaya lumakas po itong Vatican. Kasi siyempre ang kanilang presidente Katoliko, si Kennedy. So nagkaroon po ng magandang ugnayan ang Katoliko at ang Amerika. Sabi niya, but what's the purple curtain that's rising in the United States and over the world? The Roman Empire. The cruelest of all of them. Ano yung cruel? Malupit. Pinakamalupit sa lahat ng kurtina. Meron mo ito. Kasi po, isa na example, doon po sa Roma noong panahon, yung mga gladiator, alam niyo ba ang gladiator? Mga bilanggo po ito, mga mandirigmang bilanggo ito, pinaglalaban-laban nila. Sapagkat yung mga head nila, tuwang-tuwa sila na mayroong dugo-dugo, mayroong napuputulan ng ulo, mayroong namamatay. Iyan po si Satanas. Tuwang-tuwa siya pag mayroong
pinapatay. Kaya sabi nila, iyan ang pinakamalupit na kortina. Wala tayong magagawa. Propeta na po may sabi nito. O hindi ako ha. Kaya mga nanonood dyan siya, baka akala niya kung may sabi. Propeta may sabi nito na ang relihiyon na yan ang pinakamalupit na relihiyon. Sabi po dito, the third vision was in the realm of world politics, for it showed me that there would be three great isms: fascism, Nazism, communism. But that the first two would be swallowed up into the third. So, nakita ng propeta na merong tatlong ism. Ano yun? Una ay fascismo, Nazism, at communism. Pero yung dalawa, fascism at Nazism, nakuha ito ng communism. So, isa na lang. So, nagsama-sama ito. Okay. But that the first two would be swallowed up into the third. The boys admonished, sabi ng propeta, watch Russia. Watch Russia. Keep your eye on the king of the north. So ang Russia po, hari ng norte. Hindi po yung norte dito. Kuting lang po yan, sabi ng mga vlogger. Yung dyan sa norte natin, kuting. Hindi po tigri. Alam niyo yung kuting? Yung pusa na napasa. Lulugo-lugo. Okay. So ang Russia po ang hari ng norte. Okay, so magbantayan niya kayo. Bantayan niyo. Tingnan niyo ang bansa niya kung ano ang gagawin niya sa huling panahon. Ayan na, nakikita niyo ba yung mga armas ng Russia? Oh. Pero, ano, kaya ba natin yan? Yan. Eh, ano kaya ito pag ibinagsak sa tibing? Hello. Lagyan din doon sa tumbor. Ang isang ganyan na upo. Hindi na lalaki ng armas na yan. Hindi po madaling kalaban yung Russia. Kaya sabi ng propeta, watch Russia. Bantayan nyo ang Russia. Ay kaalyado ang China, Iran, North Korea. O hindi po ako kumakampi sa kanila. Kaya lang, hindi ang sabi ng propeta. At hindi pwedeng hindi mangyari ito kasi propeta po yan. Okay. Now, meron pong sinabi dito ang presidente dati ng Amerika. Si Franklin Roosevelt. Ano sabi niya? In politics, nothing happens by accident. Sa politika, sabi niya, wala ditong aksidenteng nangyayari. Hindi coincidence. If it happens, kapag ito'y nangyari, you can bet it was planned that way. So kung may nangyayari, plinano yan. Ito na lang. Tingnan niyo po ito. World War I. July 28, 1914. 28 plus 7, kasi 7 po yung July, plus 19, plus 14 equals 68. World War II, date, September 1, 1939. 1 plus 9 plus 19 plus 39 equals 68. Invasion of Ukraine noong 2022. Nagpasimula po ang gera doon. February 24, 2022. 24 plus 2 plus 20
plus 22 equals, bakit puro 68? Ano lang, ano lang ito? Coincidence? Sinadya po ito. Hindi po yan nangyari na walang plinano. Plinano po nila yan. Kaya ito po, mga nagaganap ngayon, hindi po, tanong, may nakapagkwenta na ba niya na relihiyon? Mabuti ang pinakita sa akin ng Panginoon na hindi po ito coincidence. Plano ito. At ngayon, patungo na po tayo sa Third World War. May sinabi ng Pangulo, in politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. Plano. Okay, may napupulot na tayo. Kasi para hindi po tayo, ligoy-ligoy. Maghanda po kayo. Amen. Ang paghahanda, kumapit tayo sa Panginoon. Amen. Yan lang ang pinaka-the best na paghahanda. Kumapit kay Lord. Now, sa mark of the beast. And remember, I say this as God's prophet. Binanggit niya. Sinasabi mo, tandaan nyo niya, sinasabi ko ito bilang propeta ng Diyos. The Russian Empire will drop an atomic bomb of some sort on the Vatican City and destroy it in 1 hour. Thus saith the Lord. Pag sinabi niya ng thus saith the Lord, ito ang sinabi ng Panginoon. Amen. Anong sabi niya? Ang Russia, babaksakan sila. Pero nung katulad ng mga bomba na yun ang ihulog sa Vatican. Sa loob lamang kanya ng isang oras, ang buong Roma, wasak yan. Ganyan po katindi ang armas ng Russia. The Vatican City and destroy it in 1 hour. Thus saith the Lord. A testimony upon the sea. They say communism will take the world over. Don't you believe that? Communism ain't going to do nothing. Show me one place in the Bible where communism will ever take over. The Bible says Romanism will take over, not communism. So, huwag na kayong maniwala na komunista ang hahawak sa buong daigdig. Hindi yan. Ang hahawak sa buong daigdig, Roma. Okay. Sabi na, communism, it's a puppet in God's hands to destroy Romanism. Ayun. So itong communist, si Putin, China, Iran, North Korea, instrumento po ito pala ng Diyos para wasakin itong kalaban ng Diyos. Kasi kalaban ng Diyos ay Roma. So ang gagamitin ni Lord na pupuksa sa kanila, communist. Okay. But Romanism, you fear that? Iyan ang katakutan niyo, Roma. Amen. Not communism. It's nothing. Don't amount to a thing. Only you hear about Russia. All communism. I've been there. Seen some of the finest people I ever seen in my life. Okay, so napunta si propeta sa Russia. Ang daming mga mabubuting tao doon. At sabi niya, there's only 1% of all Russia that's communist. Hindi naman pala lahat sila communist doon. Meron lang. So ang katakutan niya, Roma. Amen. Doon tayo matakot. Bakit matakot? Kasi ito pang panahon. Noong pinasok po tayo dito ng Roma, Castilla, pinagbubuntis ang mga Pilipino. Pinagpapakatay ang mga Pilipino.
trabaho ng Kastila dito sa Pilipinas. Okay, kaya nga tingnan nyo pati sa negosyo. O tingnan nyo. Binyag, may bayad wala? Bayad wala? Meron. Kasal, may bayad wala? Patay. Taon-taon sa libingan. Kasi negosyo. Kaya tayo dito, binyag, kasal, lahat. Puro libre. Pero, sabi niya, it shall also has been an evil thing done in this country. They have permitted women to vote. Dati hindi sila bumubuto ang babae. Pero binigyan na niya sila ng karapatan bumuto. This is a woman's nation, America. Kaya nga yung Statue of Liberty, babae po yun. So ang Amerika, sumisimbolo sa babae. Sabi nga. They have permitted women to vote. This is a woman's nation. And she will pollute this nation as in Amen. Amen. Ha? Dudumihan na nitong babaeng ito ang Amerika. Now, you see why I'm hammering the way I do? O nakita niyo ba niya kung bakit ko minamasok sa kanyang mensahe? Lagi niya minamasok babae. Ay, nagpaputol ng buhok, nagpapantalo ng babae, etc. Bakit? Kasi iyan ang nagbabagsak sa Amerika, babae. Amen. Nabulot ang Amerika. Sabi niya, now you see why I'm hammering the way I do? I got that state the Lord. In her voting, she will elect the wrong person. So ang mga babae, sa kanilang pagboto, ang pipiliin nila, mali na tao. O yan. Kaya ng Amerika ngayon, bagsak. Sa the greatest battle ever fought. See, don't worry about Russia. Ang tayo mag-alala. Instrumento po yan ng Diyos na Russia para pamagsakin itong Roma na ito. Russia is a small pebble on the beach. Kung baga sa malaking beach, maliit lang na bato ang Russia. Napakaliit naman. Don't you worry about communism. You watch Romanism when it's uniting with the churches. Lahat po ng religion makikisa dyan. Pag pumasok na po itong one world religion, one world government. Isa lang dyan ang hindi makikisa. Si Pastor. At yung mga kasama natin. Hindi ako makikisa dyan. Pero lahat ng religion, makikisama po yan. Bakit? Sa takot. Kaya nga, yung panahon na yun, hindi po pwede doon ang duwag sa panahon na yun. Kasi maaaring pupunta ng ulo ito, marilin ka. Pero ligtas ka naman. Sabi rito, don't you worry about communism. You watch Romanism. When it's uniting with the churches, there's nothing written in the scripture about communism ruling the world. Hindi po communist ang mag-rule sa buong mundo. And I go by the word, regardless of what anything else goes. It's the word, I believe. It's Romanism that takes the world. And Romanism is the mother of organization. Ang Roman. There never was an organization till Rome, and every one of them come out of it. And the Bible said so. She was the mother of harlots. Kaya lumabas na niya kayo dyan. Sa religion na yan, delikado kayo dyan. Kasi mother of harlots, sabi niya. Or ina ng mga patuto. Revelation 17 verse 5. Mystery, Babylon, the Greek, the mother of harlots and all the abominations of the earth. Mother of harlots. Pag sinabi kong harlot, pakikiapid.
Amen. May tamang mensahe kung ano-anong mensahe ang in-inject nila sa kanilang ito. Na hindi naman totoo. Revelation 14:8. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen. Babagsak po yung Babylon. Vatican, Roma. Yan po ang Babylon niya ngayon. Ibabagsak po yan ng Diyos. Ngayon, kung dyan ka sa religion na yan, kasama ka sa ibabagsak ni Lord. Okay? Saying Babylon is fallen. Is fallen. That great city. Bakit babagsak? Because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So sinubukan niya yung lahat ng mga religion na nakiisa sa kanila. Nadamay tuloy sila. Okay, ngayon, tulad po na aral ng Roma, 3 persona. So itong turo na ito, inadap po ito ng maraming relihiyon. 3 persona. Kasama na sila. Nakiisa na sila. Pakikiisa na po yan eh. Yung aral nila, kinuha mo, in-inject mo na rin sa utak mo na ito ang tama, nakiisa ka na sa kanila. Kaya sabi niya, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the 10 horns that you saw, and the wild beast, yan. Ang wild beast po dito, communist. And the 10 horns that you saw, and the wild beast, this will hate the harlot ayun. Sa una, magsasama sila. Pero nung makita ng mga communist na ito, na dinaya sila, nagalit. Sabi dito, nagalit ng wild beast. Okay? This will hate the harlot. So magagalit sila doon sa Roma. Kasi nadaya sila, naabulong sila. Parang dito rin sa Pilipinas, pinainan tayo ng gold. Binuto natin yung may gold. Nabudol tayo. Mabubudol po dito ang Russia, ang communist. Sabi rito, this will hate the harlot and will make her devastated and naked and will eat up her fleshly parts and will completely burn her with fire. Pasasabugan sila ng atomic bomb ng Russia. Hindi po nila alam ito, pero tayo alam na natin. Kasi propeta po ito nagsasalita ito. So sa inyo po ang gagamitin ng Panginoon na instrumento? Russia. China. God put it into their hearts to carry out His thought. Even to carry out their one thought by giving their kingdom to the wild beast until the words of God will have been accomplished. So, nasaan pa ang salita ng Diyos? Nasa propeta. So, pero sabi niya, huwag kayo mag-alala sa Russia, China. Hindi yan ang dapat yung katakutan. Ang katakutan nyo, Roma. Amen? Pero sabi dito, bubumbahin ng Russia yan. Nabati ka. Ewan ko kung nandito pa tayo ng panahon yun. Ako, pagkawala na ako. Kasi sabi ni Lord, pag wala ng fellowship, pupunin na ako. Hello, paiwan na lang kayo. Nalipin mo. So yeah. The religious harlot will be destroyed by the political wild beast. So ang tawag na propeta sa communist, wild beast. Last. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils. Ano daw ang Roma? Habitation ng mga demonyo. Hindi po ako may sabi na. Binabasa ko lang ito. Okay? And the whole
foul spirit, and against of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her. And the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people." So huwag kayong sasaw-saw yan sa religion. Isinumpak ng Diyos yan. Papabagsakin ng Diyos yan. Lumabas kayo sa kanya. "Come out of her, my people, that he will not partake of her sins, and that he receive not of her pledge." May salot kong darating yan sa religion na yan. Kawawa po yan sa darating na araw. So kaya sa atin ng propeta, lumabas kayo dyan. Huwag kayong makikisa dyan. Amen. Hello. Amen. God bless. Amen.